alin ba ang tunay na relihiyon na ikaliligtas ng tao, wag po kayo sanang magagalit. Sasagutin ko kayo ng diretsa. Kung Biblia ang ating pag-uusapan, at miski sa sentido komon, kung gagamit po tayo ng sentido komon, yung common sense, hindi po tayo dapat maniwala na lahat ng relihiyon totoo at lahat ng relihiyon sa Diyos. Unang-una, nag-aaway-awayan. Masama po ang nangyayari. Naniniwala pare-pareho na medyo sila pero nagpapatayan sila. Alam nyo, sa Biblia mga kapatid, ang mga pumapatay ng tao hindi sa Diyos. Nasa 8:44 ng Juan, ganito po ang nakasulat. Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Tandaan nyo po mga kapatid, ang mamamatay tao hindi sa Diyos. Wala pong mamamatay tao na sa Diyos. Kung Biblia ang pag-uusapan, ang mamamatay tao ay kay Satanas o sa Diablo. Kaya yung ginagawa nung iba na dahil sa relihiyon nagpapatayan, nagpapatunay lang yon na yung relihiyon nila hindi totoo. Dito sa Pilipinas may relihiyon. Maraming miyembro, mamamatay tao, pati ministro. Naniniwalang sila'y sa Diyos, pero pumapatay. Kaya paano mong masasabi ngayon, through common sense and through the Bible, na ang mga relihiyong nagpapatayan sa Diyos, kung totoong isa lang ang Diyos natin, bakit tayo nagpapatayan? Kung totoong isa lang ang kinikilala nating Diyos, ang sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Iibigin mo kapwa mo, papakainin mo pag nagutom, papainumin mo pag nauhaw. Paano mong papatayin? Papakainin mo pa nga. Yan. Kaya yung mga pumapatay, hindi po sa Diyos yan. Kung Biblia pag-uusapan natin, ewan natin kung meron silang batayan na kung saan nila hinagilap, yung batayan kaya sila pumapatay. Pero sa Biblia, hindi po inaalaw ng Diyos yun. Ngayon, ang relihiyon po sa Biblia na totoo, iisa lang. Doon po yun pinapractice sa iglesia ng Diyos ng Biblia. Sa 2 Korinto 1:1, ganito po ang sabi. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo, na ating kapatid, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Kanakit ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. Sa Kastila ang pagkasabi diyan, Pablo, apostol de Jesus el Cristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, juntamente con todos los santos que están por toda la Akaya. So, meron tayong nababasa sa Bibliang iglesia, at ayun po, iglesia ng Diyos. Doon po sa loob ng iglesia ng Diyos, diyan itinuturo ang tunay na relihiyon. Diyan pinapractice ang tunay na relihiyon. Marami pong relihiyon ngayon, doon pa lang sa pangalan, sa pamagat, sa title, mali na eh. Kasi yung tunay na sa Diyos, yun po talagang tinatawag yun sa pangalan ng Diyos. Pakinggan nyo sa Daniel 9:19. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Kaya yung mga tao ng Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. Kaya nga iglesia ng Diyos o Church of God. Tatawagin ka sa pangalan ni Aglipay o tatawagin ka Seventh-day Adventist. Sa pangalan pa lang mali na agad kung Biblia pag-uusapan. Kasi ang Diyos mismo may sabi, yung Kanya tinatawag sa Kanyang pangalan. Sa Isaiah 43:7, ganito po ang sabi. Bawat tinatawag sa aking pangalan, at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa.
Todos los llamados de mi nombre y para gloria mía los creé, los formé y los hice. Yun po ang sa Diyos. Todos los llamados de mi hombre, bawat tinatawag sa aking pangalan. De mi nombre, ang sabi ng Diyos. Mi nombre. Hindi po nombre ni Aglipay. Hindi nombre ni Wesley. Hindi nombre ni Luteriano. Hindi po. Hindi pangalan ng kung sino-sinong mga impostor, kundi pangalan ng Diyos ang ipinantatawag sa kanyang bayan. Kaya siya tinatawag Iglesia ng Diyos o Church of God, Iglesia de Dios. Yan po ang nakasulat sa Biblia.